kahit anong sakit dumating sa buhay natin. Healing is always possible. But this is how I heal. Alam mo, hindi totoo yan, anak. Diretsahang tinanong ni Rose si Sandra kung may kinalaman siya sa pag-viral ng video nila ni Renz. Giniit nitong alam niyang matindi ang sama ng loob ng dalaga sa kanya, pero halos ayaw niyang paniwalaan ang mga inamin ni Carlo na inutusan siya ni Sandra para sirain sila ni Renz. Hindi magawang aminin ng dalaga ang mga kasamaan niya nang akala niya ay hindi siya mabubuking ni Rose. Pinaalalahan na naman siya ng mami niya sa mahinahon na pakikiusap na huwag magpadala ang kanyang anak sa galit, na ipinamukha naman ni Sandra na hindi niya hayaang lumipas na lang ang galit niya, na hindi siya nakakapaghiganti at ayaw niya na sarili lang niya ang nasasaktan niya, pero giniit nitong hindi pa siya tapos kay Rose. Patago namang nasisiyahan si Christina dahil sa tumitinding galit ni Sandra sa mami niya, dahil wala siyang ibang gustong mangyari kung hindi ang tuluyang mawala si Rose sa buhay nila, dahil inaalala niya na baka iwan siya ni Matt at balikan niya ulit si Rose. Nahalata naman ni Rose na hindi okay ang pakiramdam ng anak niya, kaya tinanong niya kung anong masakit sa dalaga, pero pinamukha ni Sandra na wala nang masasakit pa sa ginawa ng mami niya sa kanya. Kinagabihan naman sa pag-uwi ni Gwen ay saktong nakaupo ang ate niya, pero nilampasan niya ito na nahalata ni Sandra na masama ang loob ng dalaga sa kanya. Sinabi ni Gwen na gumaganti na si Sandra na nadadamay na pati ang mga inosenteng tao. Pinaalala naman ni Sandra na siya ang sinaktan nila, kaya ganun din ang igaganti niya. Giniit naman ni Gwen na nag-aalala siya sa dalaga, sabay sinabihan niyang mag-move on na lang siya. Sinabihan pa niya ang ate niya na sarili lang niya ang pinapahiya niya, pero sinumbat ni Sandra na wala siyang dapat ikahiya. Habang sa pag-a-apply ni Renz sa malalaking hospital ay hindi pa rin siya tinatanggap, lalo't inaalam nila ang record niya sa hospital na pinagtrabahuan niya dati, kaya kahit magaling siyang nurse ay hindi pa rin siya nakukuha. Sakto namang nagpa-check up si Sandra sa mismong hospital kung asaan si Renz, kaya nagkita sila sa sandaling yan na hindi inaasahan. Palaban pa rin na sinabi ni Sandra at ipinamukha niya kay Renz na gagawin niya ang lahat para masira siya at siya mismo ang gumagawa ng paraan para walang tumanggap sa kanya na hospital. Nalaman din ni Renz na si Sandra ang nagpakalkal sa medical records niya, kaya tinanggal siya sa kanyang trabaho. Hindi pa rin tatantanahan ni Renz si Rose, kaya pinuntahan na naman niya ulit ito sa restaurant. Sinaad ng binata na kung may magagawa lang para protektahan siya ay gagawin niya, dahil ayaw yung nasasaktan si Rose. Ginait naman ni Rose na layuan na siya ni Renz dahil yun lang ang tanging solusyon. Nakiusap si Renz na hilingin na niya ang kahit ano, wag lang ang layuan siya, dahil hindi niya kayang gawin yun, dahil hindi niya makakayang mawala ulit si Rose sa kanyang buhay. Hindi na naitago pa ni Renz na lahat ginagawa niya, makuha lang niya ulit si Rose. Habang natiklo ni Matt ang mga ginagawa ni Sandra, kaya sinabihan nitong kalimutan na niya ang lahat para maghilom ang sugat niya, pero giniit naman ni Sandra na ang paghihiganti niya ang paraan para maghilom ang sugat sa puso niya. Pinamukha naman sa kanya ni Matt na kahit hindi niya aminin ay hindi yun nakakatulong sa kanya. Sa pagpunta ni Sandra sa ospital ay nalaman na kaya niyang buntis siya, o nalaman niyang namana niya ang sakit ni Rose. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.